ito. Kakaiba ang hugis ng mga black pieces. Parang malaking kutsilyo. Bakit matalim ang chessboard na ito? Nakalmot ako nito. Mga chessboard ng Xia Dynasty mula 5,000 taon. Tenshin, nasaan ka na? Tenshin? Bakit mag-isa ka sa Ancestral Hall? Magsisimula na ang pulong ng pamilya? Halika na agad. Ngayon na, kukunin natin ang mana ng tatay mo. Mamahalin muna ako kay Lolo. Dito ka lang at huwag lalayo. Sige po. Parang nakikilala ko tong chess game. Hoy bata, alam mo rin ang endgame na ito? Di mo ba alam ang misteryo nitong chess game? Ito'y iniwan ng ninuno ng pamilyang Chu. Kapag nasolve mo itong endgame, mawawala ang mga pieces sa chessboard. Sayang lang. Hanggang ngayon, walang Chu family member nakakasolve. Yung pinakamagaling na third room ng Chu namatay ng maaga nang iwan sa mga ulilat byuda at naapi. Bakit mo pa ito pinag-uusapan? Di mo naintindihan, sayang sa oras. Hindi naman mahirap tong endgame. Tian Jiao, Lolo, ikaw na ang pinakabatang kampeon ng Go sa Dongzhou. Ngayon, pag-igihan mo ang pag-aaral ng Go at sumali sa Kyushu Go Competition upang ipagmalaki ang pamilyang Chu. Tian Jiao, ngayon ay inaasahan ka ni Lolo na siyang pag-asa ng buong angkan natin na ito, huwag mo kaming bibiguin. Lolo Tatang, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ha ha ha. Nabago ang huling laro ni Lolo. Kahit nabago ang huling laro nito, kayang ayusin ni Lolo. Natapos ang huling laro ng ating ninuno. Tama ang lahat. May nakapagpasa sa huling laban ni Lolo. Ako si Chu Qingyang. Sino ang nakapasa sa laro ng pamilyang Chu? Magpakilala ka. Gagantimpalaan ka namin. Lolo, pamilyar na pulong natin ito. Maraming tao dito. Siguro umalis na ang nakapasa. Halika na. Hanapin ng walang pahinga ang nakapasa sa huling laro ng pamilya. Opo. Lolo, paglaro lang naman na to, di ba? Bakit ang ingay ninyo? Tenshin, huwag kang maging bastos kay Lolo. Anong alam mo? Batang isip. Si Tian Jiao, isang profesional na 7dan, ay hindi malutas ang endgame na iniwan ng ninuno sa buong Jusho. Ang master na makakalutas sa endgame ng ninuno ay dapat na hindi bababa sa 8dan. Kung ang master na ito'y tutulong sa pamilya Chu, tiyak na sisikat ang pamilya Chu sa Jusho Go Contest, sisikat ng maliwanag at mabawi ang dating kaluwalhatian. Ang matanda ay 8dan lang pala, kaya't kayo'y nagkakagulo. Ang baba ng iyong pamantayan. Aba, bastos ka sa lolo mo sa murang edad. Tenshin, humingi ka ng tawad kay Lolo. Hindi ka pa rin humihingi ng tawad, dapat kang paluin. Ang asawa ng pangatlo kong anak, Tianxin. Alam kong nagagalit ka dahil binawi ko ang ari-arian. Ikaw ay naghihinanakit. Ngunit kahit ano paman, hindi ko maibibigay ang mana ng pangatlong anak. Pa, magtiwala po kayo sa akin. Aalagaan ko ang negosyong iniwan ni Haicheng. Magtiwala sa iyo? Ikaw na hindi masyadong alam ang Go. Paano mo ako masisiguro? Ang Go Club na iniwan ng pangatlong kapatid sa iyo? Kung gusto mong manahin ang Go Club, ipakita mo ang lakas na makukumbinsi kami. Kung hindi, kalimutan mo na. Tama. Asawa ng ikatlong kapatid. Tama ang iyong mga nakatatandang kapatid. Paano ito?
Ngayon, ang pulong ng pamilya. Maglaro ka ng 3 laro laban kay Tian Jiao at Tian Kun. Kung manalo ka ng 1 laro laban sa kanila, ibibigay sa iyo ang mana. Kaya ko yan! Magpaligsahan! Tianxing, huwag kang malikot. Tatay, alam mong limitado ang lakas ko at hindi rin marunong mag-go si Tianxing. Pinapalaban mo ako kina Tian Jiao at Tian Kun. Hindi ba't labag sa katarungan ito? Mabait na si Itay sa pagbibigay ng pagkakataon. Sumusobra ka na. Manugang na babae, huwag kang mangamba. Kahit matalo ka, hindi ka pababayaan ng angkan nating Chu. Kahit bigyan sila ni Itay, matatalo pa rin. Mas mabuting huwag na lang. Tiyak na matatalo ka mamaya. Nanay ni Tianxing, Labanan mo ng matapang. Nandito ako para sa'yo. Tara na, pumunta na tayo sa silid. Hindi ba family meeting ng mga Chu ngayon? Bakit biglang may paligsahan sa Go? Nabalitaan ko, gusto ng pangatlong asawa ng mga Chu na magmana upang subukin sila. Inutusan sila ni Chu Tianjiao at Chu Tiankun na maglaro ng Go. Basta manalo sila kahit isang laban. Ang ng mga Chu ay kilala sa Go. Naiintindihan ko, mahirap ang kalagayan ng byuda at ulila. Tian Kun, ipakita mo ang tunay mong galing sa Go. Ipamalas mo ang iyong kakayahan. Yahing pangatlo, naaawa ako sa iyong kalagayan. Ikaw ang gagamit ng itim. Bibigyan kita ng 20 puntos sa 3. Ikaw ang maglaro ng itim. Bibigyan kita ng 20 na bato sa 3 laro. 20 bato. Masyadong mayabang si Chu Tiankun. Binigyan ka ng 20 bato sa 3 laro. Ano ba ang alam mo? Si Chu Tiankun na ito, ang pangalawang pinakamagaling sa pamilyang Chu. Si Chu Tianjiao ang kampyon ng Go sa Dongzhou. Hindi naman siguro masama si Chu Tiankun. Tatay, si Tian Kun ay isang binata na bata pa at mayabang. Sinabi niyang magbibigay ng 20 bato sa 3 laro, sandali lang. Babalikan ko at papagsisihan siya. Nagbigay siya ng 2 bato. Ipinapakita niyang malakas siya. Kung ganon, hindi mananalo ang hipag sa kahit isang laro. Ipapasa na lang sa'yo ang negosyo ng pangatlong kapatid. Ha ha ha. Yahin, binigyan kita ng 20 bato. Kung hindi ka pa rin mananalo, wag mo na akong sisihin. Sa level mo, 20 bato pa rin ang ibibigay mo. Huwag kang matalo ng todo. Tianxing, tumahimik ka. O, Matatalo ako kapag pinatay ko ang dragon mo. Matatalo ka. Ano? Paano nangyari ito? Ang pangatlong anak na lalaki ng Chu. Napapatay ni Chu Tiankun ang baron na Shore ng asawa niya. Sa larong ito, matatalo siya. Napakalayo ng lakas nila. Hindi kalaban ni Chu Tiankun ang kalaban. Napatay na ang dragon. Wala nang pagkakataon para bumawi. nanay, dito ka maglaro para manalo. Ahahaha, tang-tang mo, magpapanggap pang eksperto. Pangahas kang magturo sa nanay mo ng chess, hindi mo nga alam ang patakaran ng Go. Alam mo ba kung paano maglaro ng chess? Piyenan, ang dragon sa tabla ay pinatay na. Ang susunod na galaw ay napakahalaga. Kapag nagkamali ka, matatalo ka sa laro. Kapag natalo sa unang laro, hindi magandang pangitain. Bata pa naman siya, wala pa siyang alam na kapag utos pa. Nay, huwag mo silang pakinggan. Mananalo tayo dito. Hindi pa siya nakapaglaro ng Go. Paano niya nasabi na mananalo tayo doon? Nako, paano ka maglalaro dyan? Kahit ako na bagito, nakikita ko, wala talagang mangyayari dyan. Chu Tianxing ay pabigat lang sa kanya. Nay, hindi ba niya alam na kapag natalo, mawawalan siya ng mana sa tatay niya? Opo. Ale, bilisan mo na. Baka malate ka sa sistema. Buwanay, huwag kang magatubili. Dito lang, kapag naubusan ka ng oras. Kung hindi ka maglalagay sa 10 segundo, susuko ako. Huwag na. Tianxing, dito na lang ilagay. Subukan mo. 3, 2. Uy, ha, ito, okay lang.
Nanalo ako, Chenxing. Nanalo si nanay. Si Hanran, isang amateur na rider, ang nakatalo sa professional na rider na si Chu Tiankun. Paano ito nangyari? Isang galaw lang ang pambaligtad. Napakagaling naman nito. Naalala ko, ang galaw na ito ay nasa aklat ng pamilya Chu. Pero paano ito nalaman ng batang si Chu Tianxing? Imposible. Talagang imposible. Siguro nahulaan mo lang yan. Oo, nahulaan mo lang talaga yan. Kahit nahulaan mo o hindi, talong-talo ka na. Ayaw mo pang aminin. Ikaw, Hindi ba ti marunong maglaro si Chu Tianxing? Paano niya natalo ang pangatlong asawa sa isang galaw? Hindi kaya ni Tiankun, hindi natin pwedeng pakuha sa kanila ang mana. Tay, kung kaya ni Allen ang isang laban kay Tiankun, kaya rin niyang manalo ng dalawa. Paglaruin mo ulit si Tiankun sa kanya. tama siya, Lolo. Hindi ako nakapag-prepare kanina. Makakapanalo ako ngayon. Kung napagkasunduan na matatalo ako kung matatalo, dapat talunin ko siya. Tian Jiao, ikaw na. Sige, laban tayo. Gusto mo bang makipaglaro sa akin ng chess? Oh, hindi ka ba makakalaban? Yan Jiao, professional kang manlalaro ng Go. Si Chenxing ay kaunti lang ang alam sa Go. Hindi ba't pananakot sa mas maliit yan? Pangaapi sa mahina. Sa palagay ko hindi. Si Tiankun ay isang profesional na 6 dan. Pinigyan ka ni Tianxing ng payo at tinalo mo siya. Akala mo ba hindi niya alam ang Go? Nagkataon lang siyang nakahula at nanalo. Kapag natalo ka kay Tian Jiao, ang mana ay mapupunta pa rin sa akin at sa pangalawang kuya. Nagkataon lang si Chenxing ng tamang hula. Hindi siya makakalaban kay Chen Jiao. Natalo sa akin si Chu Tianjiao sa galit. Huwag kang umiyak. Chenxing, Long yan. Hayaan mo siyang makipaglaro kay Tianxing. Batang kalaban ng 6 dan na profesional. Inaabangan ko ang laban nila ni Tian Jiao. Itay. Inay, huwag kang mag-alala. Tiyak na matatalo siya noon. Natalo sa akin si Chu Tianjiao ng galit na galit. Huwag kang magkukunwaring tulad ni Chu Tianhui. Ako ang iyong kuya, hindi ko ikakailangan. Ha. Talagang walang takot siya. Dalhin ang sinaunang chessboard ng pamilyang Chu. Hindi ko inasahan na gagawin ito ni tatay para sa isang walang kwenta. Ipinatawag pa niya ang sinaunang chess set ng pamilyang Chu. Ako, Sabi nga, ang chess set ng pamilyang Chu ay hindi pangkaraniwan. Ang mga piyesa ng natalo ay hindi mawawala. Pero para sa parehong manlalaro, kapag may nagwagi na isang panig, lahat ng piyesa ng kalaban ay mawawala. Ang mga piyesa ng panalo na lang ang maiiwan. Ang galing talaga. May magandang palabas na tayo ngayon. Kuya, ang lupit ng plano mo, pinaglaban mo si Tian Jiao at Chu Tianxing sa isang taong walang alam sa chess. Sa huli, mapupunta pa rin sa iyo ang mana ng pangatlong kapatid. Wala na ang kapatid kong bunso, pero itong mga ulila at byuda ay nakikipagkumpetensya pa. Nagmamalabis sila. Ha. Tianxing, gagamitin ko ang move na ito. Ang patnubay ng Diyos. Tingnan natin kung paano ka tutugon. Ang daliri ng Diyos. Gagamit ako ng move para sakupin ang gitnang kapatagan. Tambang mula 10 direksyon. Isang palasong tumagos sa puso. Walisin ang 1000 kawal. Ika'y bituin at buwan ay paikutin. Dragon at tigre. 4 na sagisag na walang talo. Dragon na nakulong sa malalim na balon. Tianxing, tapos na ang Fuyuan trapping the dragon. Natalo ka. Sinong nagsabing natalo ako? Paano mo ako matatalo? Chu Tianjiao, gusto mo tayo? Kapag ikaw ang natalo, tawagin ninyo akong kuya. Sige, tatayaan kita. Tingnan natin ang gagawin mo. Kung ikaw ang manalo, Fuyuan trapped dragon. batakang talunan ka. Hindi mo kayang talunin ng kuya ko. Kung matalo mo ang kuya ko, kakain ako ng tae ng patiwari. Sige, dahil sinabi mo yan, ipakikita ko sa inyo ang tunay na lakas. Kang Long Yuhoy. Hala. Akala ko si Tian Jiao ang mananalo. Paano ito nangyari? Swerteng lamang siguro. Swerte lang talaga niyan.
Hahaha, kuya, ang tagal mong nawala. Chinhoy, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ibinigay ng tatay ko ang lahat ng ari-arian ng Angkan Chu. Pinatalsik ako sa tahanan, pinabayaan akong mabuhay sa kalye. Hindi ko makakalimutan tong utang na to. Nanay, sino siya? Siya ang pangalawang lolo mo. At siya ang dahilan ng pagbagsak ng Angkan Chu, Chu Qingyang. Nagsisinungaling ka kung hindi mo kami inasar noon. Sikat na sana ang Angkan Chu sa larong Go. Kaya para sumikat ang Angkan Chu, kailangan mong lasunin ang kalaban para manalo sa Juzhou Go Championship. Chinhoy, malaki ang tiwala ng tatay mo sa'yo. Inaasahang ibabalik mo ang yaman ng Angkan Chu. Pero ikaw, sakim ka sa kapangyarihan at yaman, kaya pinalayas ka ng tatay mo. Mabait pa siya noon. Diretsuhin na kita. Nandito ako para makipagsugal sa Angkan Chu. Pustahan ang lahat ng negosyo nyo. Kaya mo ba? Ngayon, dala ko ang 3 tao. Ang pamilya Chu ay magpapadala rin ng 3 labanan. Panghuli mananalo. Nasa kardeng ito ang 50 milyon ko. Kapag nanalo kayo, inyo na ang 50 milyon. Ano sa tingin mo, Chu Qingyang? Nangangahas ka ba? Ay huwag, ang kabuang yaman ng pamilya natin ay 50 milyon lang. Sinusukat niya tayo ng husto. Huwag kang pumayag. Tama siya. Tay, magaling talaga magplano si Tio. Baka may dayang gagawin. Tama yon. Ano pang pinag-aalangan? Sasabak ba kayo? O hindi? Sige, ipapakita ko ngayon ang lakas ng Angkan Chu. Hahaha. Sige, kung laban gusto nyo, nasaan ang manlalaro nyo? Hindi nyo nga mapatatlo, di ba? Para sa inyo, sapat na kami ni Tianjiao. Hindi na kailangan ng pangatlo. Kung may pangatlo man. Tianxing, ikaw na ang pangatlong manlalaro. Kuya, naguguluhan ka na ba? Isang batang wala pang 10 taon makikipaglaro sa atin. May intindihan kaya niya? Tama sila, Tay. Kahit medyo bastos, may punto rin sila. Kahit nanalo si Tianxing kay Tianjiao, swerte lang yun, hindi pa ganun kalakas ang kanyang kakayahan. Tay, pag-isipang mabuti ito. Wag nang pag-isipan pa. Si Tianxing ang pangatong manlalaro. Maestro Chu, matagal na naming hindi nagkita. Ginoong Chu, matagal na tayong hindi nagkita. Pangulong Tang, bakit po kayo nandito? Pangulong Tang, ang tagal na naming hindi nagkita. Ginong Chu, ipinadala po ako para ibigay ang imbitasyon sa Juzhou Go Competition. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Sa panahong iyon, ang aming Angkan Chu ay tiyak na maghahari sa Juzhou Go Competition. Ingat po kayo. Chu Qinghui, ano ang gusto mo? Pangulong Tang, bagamat ang Angkan Chu ang nangunguna sa Dongzhou, malapit nang mawala ito kay Chu Qingyang. Ano ang ibig mong sabihin? Nakipagpustahan ako sa Angkan Chu. Kapag sila'y natalo, sakop ko na ang Angkan Chu. Ginong Chu, totoo ba ito? Pangulong Tang, bakit hindi natin gamitin ang imbitasyong ito? Ang mananalo, ang magmamay-ari nito, ano sa tingin mo? Panalo ka na? Parang nakuha mo na lahat ng pag-aari ng Angkan Chu. Pwede nating idagdag ang imbitasyong ito. Kung ganon, gamitin natin ito bilang pusta. Ginoong Chow, kailangan mong pagsumikapan. Salamat sa tulong, Pangulong Tang. Ikaw ang unang lalaban. Sino ang magiging kalaban ko? Harapin kita. Una ko kayong bibigyan ng 48 moves. Magsimula ka sa puting piraso. Sige na. Patulan ko yung 48 bato mo. Ang yabang mo talaga. Parang nakita ko na tong eksenang to. Siya kaya yon? Oo. Ikalawampu siya sa ranking ng Juzhou. Si Shendong yun. Nasa peligro na si Tian Kun. Mag-ingat ka at matatalo ka ng malala. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo. Ay, delikado na ang sitwasyon sa langit. Huwag kang kabahan. Hintayin nating magbunga. Hindi na kailangan. Paano kung sumuko agad si Chu Tiankun? Hindi ko mabasag ang laro niyang ito. 30 moves pa lang. Wala ka nang maisip. Gusto mo ba akong magturo sa'yo?
Halatang veterano kung makipaglaro sa bata. Natalo na si Chu Tiangkun. Natalo ako. Kuya, ito ang iyong henyong apo. Nakakabigo talaga. Ha 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 ha. Ay, hindi pa ako nasasabihan. Sino sa inyo ang lalaro sa akin pagkatapos nitong laro? Ako na ang sasali. Gwapito. Laro ang mabuti ako hanggang mabusog ka. Kung hindi, magagalit ako. Tigilang kalokohan at maglaro na tayo. Nasa alanganin din si Tianjiang. Di ba't Fuyuan Kulong Dragon Formation lang ito? Ganoon ba kahirap? Tumahimik ka, malayo ito sa Fuyuan Kulong Dragon Formation. Kung di mo naiintindihan, huwag magsalita ng wala sa lugar. Ang puno ng pamilyang Chu ay talagang natalo ng bata ng 2 beses, talagang bihira ito. Kapag natalo ang pamilyang Chu, mawawala lahat ng negosyo nila. Natalo na sila sa isang laro. Kapag natalo pa ulit, babagsak na sila. Fuyuan Kulong Dragon ba ito? Pwede bang bilisan mo? Kung hindi mo kaya, palitan mo na. Talo ka. Nanalo ka, talagang tinalo ni Tian Jiao si Shen Dongming sa Jusho. Ano ang ipinagmamalaki mo? Isang laro lang ang panalo mo, may 2 pang laro ang natitira. Ikaw ang lalaban kay Chu Tianjiao. Gusto kong sumuko siya sa loob ng 20 na hakbang. Patumbahin si Tianjiao sa 20 na hakbang. Hindi ka takot na matanggalan ng dila sa hangin? Sa tingin ko, mananalo si Tianjiao ngayon. Wala ka ng pag-asa. Nilagay ang bato sa Tianyuan. Natalo na si Chu Tianjiao. Kalokohan. Ang Tianyuan, opening ang pinakamahinang pambungad. Sa paningin ko, siguradong mananalo si Tianjiao. Paano kung talo nga siya? Hindi pwedeng matalo si Kuya Tianjiao. Kung matalo siya, si Tianxing na ang susunod na puno ng Angkanchu. Tatay, huwag po. Hayaan yung bata ang maging puno ng Angkanchu. Hindi ba ito parang pambata? Opo, tatay. Walang naging batang puno ang Angkanchu. Lolo, nakasalalay ang kapalaran ng Angkanchu dito. Pag-isipan nyo ng mabuti. Huwag kang umasa sa kanya, sa sarili ka umasa. Tapos na, ayokong maging susunod na puno si Tianxing. Maghintay tayo hanggang matapos maglaro si Tianxing. Binatang Kino, nakapino galaw ka sa hari ng ahedres na 6 daliri ko. Magaling ka na, aminin ang pagkatalo, hindi ka kalaban ko. Hari ng ahedres na 6 daliri, siya nga ba ang ika-10 hari ng ahedres sa Kyushu, Sun Ming? Ha ha ha. Oh, siya nga, kuya. Siguradong gulat ka. Ha 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 ha. Ang kalaban ay ang hari ng ahedres na 6 daliri. Tiyak na matatalo si Tiang Qiao. Natalo ako. Natalo si Kuya Tian. Paano nangyari yon? Kapatid, ang 2 apo mo ay parehong natalo na. May panlaban ka pang iba? May tao kami mula sa Angkanchu, Tianxing. Ikaw na, ha 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 ha, pare, papatumbahin mo sa batang 9 taon ang hari ng ahedres? Seryoso ka ba? Ha ha ha. Tay, pinapalaro mo si Tianxing. Hindi ito pwede. Bakit hindi ako ang palaruin? Boss, sa palagay mo mananalo ka? Kung di ako mananalo, bakit hindi subukan si Tianxing? Ano ba ginagawa ninyo? Tuloy pa ba ang laban? Oo, susunod na laban. Tianxing versus Sun Ming. Kung labanan na, simulan na natin. Tianxing, huwag mo akong biguin. Matatalo ka sa loob ng Seno Galaw. Kay Yabang, ngayon malalaman mo ang higit sa tao at langit sa likod ng langit. Simulan na natin. Hoy, ikapon tira na, ang laro ko ay todo na. Talaga? Gusto mo ulit tingnan? Ha ha ha, ang laro ko. Ha ha ha.
Kihoy, binato ba ng tauhan mo ang piyesa? Nakaka-apekto sa laro. Labag sa patakaran yan. Binato ba ng tauhan ko ang piyesa? Bakit hindi ko nakita? Ha ha ha. President Tan, may nakialam sa laro. Dapat maparusahan ng husto? Dahil handa na ang laro, bakit hindi magsimula ng bagong laro? Magsimula ng bagong laro, kayong dalawa maglaban. Dahil nagsalita na si President Tan, wala akong tutol. Master Chu, ikaw, walang problema sa akin. Sige, Chu Xinghui, tanggalin ang maskara ng tauhan mo, ipakita ang totoong mukha at maglaban sa entablado. Hoy, hindi ba't ito ang anak ni Xiao Quan Shanyu na kampeon ng Juzo, si Xiao Quan Sanlang? Bakit siya nandito? Balita ko, mas magaling siya sa Go kaysa sa kanyang ama. Ngayon, ang pamilyang Chu ay nasa peligro. Chimpi. Ginoong Xiao Qian, nasa mga kamay mo na ito. May kasabihan sa Kyushu na ang nakakaalam ng panahon ay ang mga bayani. Malaki ang tiwala mo sa akin. Siyempre naman, ako'y laging tapat na tagasunod ni Ginoong Xiao Quan. Ha? Anong sinabi mo? Taksil ka na ngayon? Hindi ako taksil. Nagkakasundo kami upang mapaglabanan ka. Gagawin ko ang lahat. Ha ha ha. Ikaw, bakit ka galit na galit? Kung sasabihin kong hindi sakit ang ikinamatay ng pangatlong anak mo, mababaliw ka kaya? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko, pag ako'y nanalo. Huwag kang mag-alala. Lubos kang mabibigla ng lihim na ito. Ha ha ha. Ha? Ako ang anak ni Xiaogu Shanyu. Ako ang anak ni Xiaoxuan Shanye na hari ng Kyushu, Shinzo Inu. Ah, ganun ba? Ang pangalan mo pala ay Xiaogu Sanlang. At si Xiaogu Sanye, ang iyong ama, di ba? Ha 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 ha. Of course, inang bata. Ipapakita ko ang aking kapangyarihan sa saglit. Kuya Tianjiao, bakit parang humihina ang kalagayan ni Tianxing? Huwag kang mabahala. Naniniwala ako kay Tianxing. Pagkatiwalaan mo siya, imulat mo ang iyong mga mata. Natalo na siya. Paano kung matatalo si Tianxing? Baka naman, kailangan ba nating matalo sa Chino na ito? Ha ha ha. Maliban sa ama ni Mr. Inuzuka, walang makakaluta sa kanyang laro ng pagpatay. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Batang hamak ka lang, aminin mo ng talo. Hindi mo karapat-dapat ang pagsuko ko. Wisit na bata ka, gusto kong makita kung paano mo sasabog ang 10 dragon kong laro. Hindi ko kailangan durugin ang walang kwentang chess mo. Kaya kong durugin ang chess mo sa isang moves lang. Panoorin mong mabuti. Lipad dragon sa kalangitan. Ha ha ha. Natalo ako. Nay, nanalo ako. Alam ko ang galing ng anak ko. Sayang. Lahat walang silbi. Hindi mo pa matalo ang bata. Lumabas ka na? Chen Hoi, parang may nakalimutan ka. Kapatid, sa ngalan ng pagiging magkapatid, pakawalan mo na ako. Tiyak na pagbibigyan kita kahit magkapatid. Dapat malinis sa utang, lalo na ikaw na taksil at pinatalsik na 5 milyong piso. Anong problema doon? Gusto mong tumakas sa utang? Hoy, hindi. Ibibigay ko na. Kuya, pwede na ba akong umalis? Sandali lang. Sabi mo, alam mo ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Sabihin mo kung paano namatay ang tatay ko. Ito ay... Uy, hindi. Sabi ko na. Ang pangatlong anak mo'y nilason. Ano? Sabi mo, hindi sakit ang ikinamatay ng pangatlo, kundi lason ang pumatay sa kanya. Ang pangyayaring ito ay naganap 7 taon na ang nakalipas sa paligsahan ng Go sa Juzhou.
Inilagay mo ang gamot na ito sa baso ni Q Haicheng. Bibigyan kita ng 1,000,000 kapag natapos na. Alam naman ninyo ang nangyari pagkatapos nagsuka siya ng dugo sa paligsahan at namatay pagkatapos umuwi. Lahat ito dahil nawalan ka ng ama, Hei Tenshing. Pinahiya mo kami ng anak ko. Manugang na bunso, nooy nabulag ako sa kasakiman para sa pamilya natin. Patawarin mo na ako. Patawarin kita, mabubulok ka sa bilangguan habang buhay. Dalhin ninyo siya. Hoy, hoy, hoy. Yamang tapos na ang usapan, hindi na ako magpapalipas pa. Ito ang imbitasyon sa paligsahan ng Go sa Juzhou. Ingatan mo ito. Kita-kits sa paligsahan ng Go sa Juzhou. Aalis na si Tang. Paalam. Ngayong tapos na ang lahat, ipagpatuloy natin ang pulong ng pamilya. Teka, Ipagpatuloy natin ang pulong ng pamilya. Huwag ninyong kakalimutan na may pustahan tayo. Kapag ako ang nanalo, tatawagin ninyo akong kuya. Uy, huwag kang magmalabis. Tiankun, dahil natalo tayo, dapat tuparin natin ang pangako. Hindi masamang tawaging kuya si Chenxing. Kuya. Kuya, Ganyan ang dapat. Lolo, sinabi mo, kapag ako nanalo, ako ang magiging puno ng pamilya Chu. Huwag kang bawi sa salita mo. Siyempre, seryoso ako. Bakit kayo nakatayo dyan? Magmadali kayo at ikalang ang master. batiin ninyo ang master. Manang, tungkol sa mga nakaraan, kasalanan ko lahat ito. Ang tasa ng tiyang ito ay paumanhin ko. Opo, Manang, humihingi ako ng tawad sa nangyari. Kuya at Diche, kalimutan na natin ang nakaraan. Mananatili tayong pamilya sa hinaharap. Salamat, Manang. Ang asawa ng Sangko. Tio Sangko, ikaw ang magiging leader sa Kyushu Go competition. Umalik kayo ng may karangalan. Sige. Alunan ka, talo ka pa ng bata. Ama, hindi ko inasahang malakas pala ang bata ngayon. Natalo ka. Tanggapin mo na. Huwag kang magdahilan. May tao ba? Dalhin niyo siya? Ama, bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Hindi. Hindi, ama. Mr. Rong, nabigo ang misyon mo. Ano ang susunod nating gagawin? Gaganapin ang Kyushu Go competition sa 3 araw. Tiyak na sasali ang pamilyang Chu. Nais kong maging presidente ka ng Kyushu Go Association at kunin ang kapatid ko at ang walang kwentang asawa niyang dalhin mo sila sa akin. Naiintindihan ko, Mr. Rong. Intindihin mo lang. Dapat mong malaman na Kapag natalo ka, babawiin ko lahat ng meron ka na ngayon. Mr. Rong, huwag kang mag-alala. tiyak kong tatapusin ang tungkulin. Kapatid kong mahal. Magkikita ulit tayo. Tigil. Paligsahan sa Go ng Kyushu, bawal ang mga bata at alagang hayop. Di mo ba alam? Ito ang aming liham ng imbitasyon. Kasama rin ang kanyang tiket. Anong problema sa pagdadala ng imbitasyon? Ang patakaran ay patakaran. Anong problema ninyo mga gwardiya? Alam nyo bang kami mula sa angkan Chu ng Kyushu? Bakit kayo nandito? Kung alam nyong darating kami, bakit di nyo kami papasukin?
Ginoong Xiaoquan, bakit hindi ninyo kami sinabihan ng maaga? Tama po, G. Ogawa, para masalubong namin kayo ng maayos. Magaling. Ako'y nasisiyahan. Sa panahong iyon, sasabihin ko sa inyo ang tungkol kay Pangulong Tang Yuchen. Kung gayon, Ginoong Xiao Jian, puriin ninyo kami kay Pangulong Tang. Parito po kayo. Kumusta? Ito'y direktang galing mismo kay Pangulong Tang. Papasukin nyo na kami. Sinabi ko ng bawal ang bata at hayop. Hindi pinapasok ang mga bata at alagang hayop. Laban ang problema mo. Pinapasok niya ang aso niya kanina. Bakit hindi ka nagsabi? Si Mr. Xiaoquan ang kampyon ng Juzhou. Go. Kahit pa may dalang aso o kotse pa ang ipasok niya, wala kang kakayahan. Gusto mo pang pantayan si Mr. Xiaoquan? Aha. Ibinigay mismo ni President Tang ang imbitasyong ito para dumalo sa Kyushu Go competition. Ay nako. Sabi mo kay President Tang mismo galing. Pwede ko ring sabihing sinabihan ako ni President Tang na papapasukin kayo. Huwag kang magmalabis. Ako pa ang nagmalabis? Ano nung mali? Aha. Mga traidor kayong dalawa? Paano nagkaroon ng ganitong basura sa Kyushu? Walang hiya ka. Ano ang sinabi mo? Paniwalaan mo o hindi? Babanatan kita? Sabi ko mga traidor kayong dayuhang sumasamba sa banyaga. Isipa ako sa'yo. Tama na yan. Tigil na? Ha. President Tang, ang pamamahala sa tauhan ng inyong asosasyon ay hindi maayos. Tumahimik ka. Anong karapatan mong kausapin ang Pangulo namin? Paalisin ko na sila ngayon. Manahimik ka? Ako mismo ang kumuha sa kanya mula sa angkan ng Chu para sumali sa kompetisyon ng Go ng Juzhou. Sa tingin niyo may karapatan siyang makipag-usap sa akin? Pangulo, nagkamali kami. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam na inanyayahan mo siya. Isipin mo na hindi namin alam at tawarin mo na kami. Pagbigyan kayo, sige. Pero hindi ako ang desisyon. Sa kanya ang huling salita. Munting kaibigan, bulag kami. Patawarin mo na kami. Oo, bata, nagkamali kami. Tawarin mo na kami. Inaapi nyo ang mahihina at takot sa malalakas. Sumasamba sa dayuhan. Hindi nyo alam ang pagkakamali niyo pero alam nyong wala na kayong pag-asa. Mag-ingat kayo sa susunod na buhay. Pasensya na sa lahat. Mali ang kinuha kong tao. Humihingi ng paumanhin si Tang. Tuloy po kayo. Pupunta na ako. Kaninong anak ito? Bakit may kasamang bata ang dinala dito? Hindi ba't alam niyo ang patakaran sa paligsahan ng Ko ng Kyushu? Hindi kami makakapasok hanggat walang pahintulot ang Pangulo. Mahirap ba intindihin? Hindi naman mahirap intindihin. Kamag-anak lang siya ng ilang opisyal. Pero hindi tunay na magaling na manlalaro. Kung ayaw niyong maniwala, maglaro na tayo ngayon din. Para malaman nyo kung may kakayahan kami. Sige, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang batang ito. Kung ano ang tunay na galing sa labas. Narito na si Pangulong Tang. Malugod namin kayong tinatanggap sa paligsahan ng Go ng Juzhou. Lahat ng naririto ay dapat alam na ang mga patakaran sa paligsahan ng Go ng Juzhou. Pamilyar na kayong lahat, kaya hindi na ako magpapahaba pa. Diretso na tayong magsimula mamaya. Meron bang tutol? Sandali lang. Meron akong sasabihin. Sandali lang. May opinion ako? G. Tang. Ang tradisyonal na paraan ay masyadong matagal. Gusto kong gumawa ng ibang paraan sa kompetisyong ito? G. Xiaoquan, anong ibig mong sabihin? Lahat ng manlalaro dito, isa-isa. Ngayon, ako lang ang hahamon sa inyong lahat. At iisa lang ang mananalo sa kompetisyong ito. Ang nanalo ang siyang magiging pangulo ng Kyushu Go Association. Xiaoxue Shanye, gusto mo bang gamitin ito para maging pangulo ng Kyushu Go Association? Ano naman?
Ang Pangulo ng Kyushu Go Association ay hindi dapat Hapones. Huwag papayagang Hapones ang maging Pangulo. Alam nating lahat, ang Pangulo ng Kyushu Go Association ay palaging kampyon ng Kyushu. Ngunit sa 5 nakaraang Kyushu Go Championships, ako ang naging kampyon. Kung hindi ako, ikaw kaya ang kukuha ng posisyon? Kayong mga tinatawag na elite at kilala ka sa Kyushu Go, sa tingin ko hindi kayo ganoon kagaling. Ang lakas ng loob ng Hapones na ito, gusto ko talaga siyang parusahan. Matagal nang kilala si Shaoxuan Shanye at napakagaling sa larong ito. Wala sigurong makakatalo sa kanya dito. Wala nang humahamon sa akin, kaya ngayon ako na ang Pangulo ng Kyushu Go Association. Ha ha ha, sandali. Hahamunin kita. Hahamon kita. Pwedeng hamunin ng presidente ang kampiyon? Isang presidente ng mga samahang Go ng Kyushu ay mga dating kampiyon na rin. Kaya gustong maging presidente ni Shaoxuan Shanye. Kapag ayaw magbitiw ng dating presidente, pwedeng hamunin ng bagong presidente. Ganito ang kalagayan ngayon. Mukhang dating kampiyon ng Go ang matandang to. Presidente Tang, malapit ka nang magretiro. Alala ko'y panahon pa ng kampyonato mo to. Magbitiw ka na agad. Ang paglakas loob at pag-aatubili ay magkaiba. Kahit gaano kababa ang Kyushu Go, hindi ka pa karapat dapat maging presidente. Kung hindi, tatawanan lang tayo. Binibining Yamano, tigilan mo na yan. Gaya ng dati. 3 endgame, pangwakas na laro. Isang laban sa Go, ang mananalo ang magiging presidente. Walang tutol, wala akong tutol. Presidente Tang, sandali lang. Papaniwalain kitang talo ka. Haha. Sige na. Simula ng endgame. Nagsisimula na ang laban. Kuya Tianjiao, ito ba ang malamat na Juzo 3 games? Oo. Sinasabing ang pagtalo sa isang laro'y gagawang kampyon. Pagtalo sa dalawa'y magiging alamat ka. Paano kung malutas mo lahat ng 3? Walang nakakalutas ng 3 laro. Si Shaoxuan Shanyu ay nanalo sa isang laro at naging kampyon ng Juzo. Ganon din si President Tang. Ngayon, parehong malakas sina Xiaozuo Shanyu at President Tang. Di ko lang alam kung sa 7 taong ito may mga pagsulong pa silang nagawa. Kahit walang pagsulong, matanda na si President Tang. Baka di na makasabay sa susunod na laban. Nako. Ngayon, nasa kanila President Tang at Shaoxuan Shanye kung sino makakalutas ng mas maraming endgame o sa iisang endgame. Kung sino mas mabilis makakalutas, pareho ang lakas nila. Tabilis lang siguro mananalo si President Tang. Ayos. Ang galaw ni Shaoxui Mountain Wilderness, magandang pagkakataon para kay President Tang. Mataas ang tsansa. Tama, ang Go ay laro ng pagkakamali. Mukhang may pag-asa pa ang Juzo Go Association. Tiyak na mananalo si President Tang. Di na natin kailangang mag-alala sa Hapones na ito. Hindi, natalo si Tang Yuchen. Hindi, si Tang Yuchen ang natalo. Anak, bulag ka ba? Di mo ba nakikita ang malinaw na lamang ni President Tang? Wala kang nakikita? Bata ka lang. Ang tapang mong husgahan ang presidente ng Go Association. Nakakatawa talaga. Nanalo na si Xiao Kuanshan. Paano ka naglakas loob magsalita ng kalokohan? Gusto mo bang masaktan? Nalutas ko ang handicap. Presidente Tang, natalo ka? Natalo ako. Paano ka napakabilis? Hindi mo kaya? Hindi ibig sabihin ay hindi ko kaya. Mukhang hindi na kailangan ng susunod na laro. Dapat ka nang magbitiw. Matanda. Presidente Tang, Presidente Tang. Hae ka talaga. Bigla ka na lang nagulat sa ilang salita ko. Nakakainip talaga. Munting Shanye na himatay si Presidente Tang. Ganyan ka pa rin magsalita. Sobra ka na. Ano naman kung sumobra ako? Sang-ayon ka ba? Maaari mo na akong hamunin. Ngayon ay inihahayag ko. Ako na ang magiging presidente ng Juzo Go Association. Sandali lang. Sandali lang. Hahamon ako.
Kaninong bata ito? Lakas ng loob mong humamon. Xiao Quanshanye, Mukhang ikatlong anak siya ng pamilyang Zhou Chu. Anak, hindi ka kalaban niya. Bumaba ka na. Chanxing, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito? Gusto mong maging presidente ng Kyushu Go Association namin? Gusto mo lang kontrolin ang Kyushu Go Association? Diba? Kapag ikaw na ang namuno, ang Juzhou Go Association namin, mapapasa inyong mga hapon. Diba? Paano niya nalaman ang tunay kong layunin? O gusto kong kontrolin ang Kyushu Go Association. Sang-ayon ka ba? Talagang hindi. Kaya ako si Chu Tianxing, tatalunin kita ngayon. Chanxing, huwag kang magpakagago. Kilala ko si Chu Tianxi. Natalo mo ang anak ko? Oh, ako si Chu Tianxing. Natatakot ka na ba? Natatakot ako sa'yo? Ha ha ha. Kayong mga tinatawag na elite sa Juzhou Go at pamilya ng mga Go Master. Sa panahong ito ng krisis, hindi kayo kasintapang ng isang bata. Nakakatawa talaga. Ha 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 ha. Ngayon ay ipapaalam ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Ngayon talagang palulupigin kita. Huwag mo isiping matatalo mo ako dahil lang kay anak. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Huwag kang magkaila kapag natalo ka. Mo. Hindi, ito'y Tiangu na kumakain ng araw. Ang Tai Chi ay nagbubunga ng 2 larawan. Tiangou, Shiri, kayang pumatay ng tao. Araw at buwan, Ang Tai Chi ay nagluwal ng 2 larawan. 2 larawan ay magbubunga ng 4. 4 na larawan ay magluluwal ng 8 trigrams. 8 trigrams, lock formation. Akala mo ang 8 trigrams lock formation ay makakulong sa Tiangou, Shiri ko? Kalokohan. 4. Ako ang mananalo sa labang ito. Hindi pa sigurado yan. Isang galaw magpapasya sa sansinukob. Natalo ka na. Nawala ka. nanalo si Chu Tianxin. Nawala si Xiao Quanshanyu. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Pagkilala sa bagong pangulo. Ayon sa mga patakaran, kung ang isang tao ay maaaring isave si Kyushu Go mula sa apoy at tubig, pagkatapos ang taong ito ay ang bagong pangulo ng Juzhou Go Association.医生，我妈妈怎么样了？病人暂时脱离了生命危险，好好休息一段时间就可以了。这段时间你们多费心照顾一下。嗯，谢谢医生。我一定会找到伤害我妈妈的幕后凶手。天心，别着急啊，我已经找人去调查这起车祸的背后之人了，相信啊，很快就会有结果。仇家主，好久不见啊！龙恒，
你怎么来了？爷爷，他是谁？我的大外甥，我是你妈妈的哥哥，也是你的亲舅舅。舅舅？我怎么没听说过我还有个舅舅？你妈妈早就和他断绝了关系。当年他为了得到楚家为妻神迹天心九世，不惜利用自己的亲妹妹来勾引你爸爸。虽然他得到了为妻神迹天心九世，但是你爸爸和你妈妈也坠入了爱河，并且发誓和他老死不相往来。哎，楚家主，这都是些陈年往事啊，你还提他干嘛呀？我这次来是给你们送世界围棋大赛邀请函的。你已经是世界围棋协会的会长了，还用得着你来送邀请函吗？为什么不能呢？何况天行的事迹已经传遍九州了。天行，我的好外甥，舅舅听说前不久你打败了九州武冠王小犬山野，真是英雄出少年啊！大赛的邀请函拿好。等一下，怎么了，我的好外甥？是你命人开车撞了我妈妈，对不对？舅舅怎么可能会这么做呢？就算你妈妈和我关系再不好，那也是我的亲妹妹。我知道，是你找人暗算了我的妈妈，但是我们有证据，我一定会找到证据，把你送进监狱的。我们世界围棋大赛上见。好，世界围棋大赛上见。老板，需不需要我把楚天行？不用，一个小孩而已，对我构不成威胁。可是他打败了小犬山野啊！不用过度担心，我已经学会了天行九式的前8式，他不会是我对手。只要消灭了这些不稳定因素，世界围棋界才是我说了算。况且我这有一个人是他们的老熟人，他可是会全部天行九式的人呐。Natatakot ako hindi ito tungkol sa pagiging kampiyon sa mundo Go. Ano ang nag-aalala tungkol sa lolo ay? Alas, ang dapat na darating ay palaging darating. Kaya sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa World Go Championship, Oh, dapat kang maging pangulo ng Go World Championship. Napakalaki nito. Siyempre, ito ang World Go Championship. Lahat ng mga kampiyon mula sa buong mundo ay dito.
3个人。这。我去，我没看错吧？九州居然让一个小孩来当情圣，居然让一个小孩来参加世界大赛，让我看这九州围棋是真的没人了。说什么呢？天行可是打败了小犬山野的九州围棋冠军。小犬山野的水平在我们东瀛很，打败他没有什么可说的。一个小朋友打败了小犬山野，我看大概率是靠运气吧。没错。九州本是围棋的发源地，现在你们却让一个小孩来代表参赛，真是可笑至极呀！虽然他是个小孩，但我可听说，楚天行跟小犬山野下棋的时候，居然使出了失传已久的八门金锁阵啊！八门金锁？对呀，这八门金锁失传已久，他一个小孩子。怎么可能用得出来八门金锁？哼，这谣言啊是越传越离谱。天行，要稳住，不要被这些人所影响了。不用担心，这些人在我眼里都是放肆！居然敢对我们3大棋圣不敬，道歉！九州向来是礼仪之邦，现在你们却让一个不懂礼貌的小屁孩来当棋圣。哼，真是丢脸啊！你们3个若是不服，我们现在就可以来比一比。可笑！可笑！一个小孩敢跟我们3个棋圣比试，真是不自量力。如果我们应战了，岂不是让众人笑话？小朋友。小犬山野在我们国内不过是不入流的存在，不过你居然幸运地打败了他，那我们就要承认你。不过嘛，这实力是实力，运气是运气，我劝你啊，还是要分清楚的呀。没错，运气和实力本身就是2种东西，他一个小孩子不懂，难道你们这些身为他哥哥的人也不懂吗？一个小孩靠运气夺得了九州冠军，你们不但不以为耻，反以为荣，这丢的可是你们九州人的脸啊！哎呦，就怕有些人啊不知道丢人，反而觉得十分的光荣的。不敢比就是不敢比，在这里费这么多话干什么？真是不知道天高地厚，和我们棋圣比，我怕你呀还不够格。是骡子是马，拉出来溜溜不就知道了？够了，我和你比，让你见识见识九州的实力。可以，听说你也是楚家的天才之一，棋力嘛还算可以。别说我不给你机会，我让你6尺子。如果你赢了我，我便向你道歉；反之，你输了，那我便要让你们退出这世界围棋大赛。
Ang iyong chess game ay pataypiamin ang pagkatalo ngayon. Kung hindi, mawawala ka ng masamang. Tapos na ang laro. Naglalaro si Tiankun 23 sa itaas na kanan. Ano, isang bata ay dito upang gabayan ng iba sa paglalaro ng chess? Anong ignorance? Isang tao na umaasa sa swek upang manalo. Ang tide ng laro sa tatlong paglipat, ito ay isang totoong Go genius. Phoenix Nirvana? Ito ay talagang Phoenix Nirvana? Kauhwa? 7 taon lamang ka?白金会长，荣涵，正好你来了。刚刚那3个人和我打赌，输了就会退出世界围棋大赛，现在输了又耍赖，真是不要脸。放心，怎么和会长说话的？哎，天行，依你看怎么处理合适啊？愿赌服输，直接退出比赛。若是不服气，他们2个直接和我下一场，我赢了，我就是世界冠军。要是让他们现在退赛，他们肯定会十分不服气。我看让他们和你再比试一场，这个想法很不错。可以，我没问题。你们2位有问题吗？没问题，没问题。好，那就开始棋局。这主天行还真是狂妄，1人对战2棋圣，吃得消吗？真是初生牛犊不怕虎啊！
我们有好戏看喽！小屁孩，你居然敢让我先行，太狂妄了！你对战的还是我们俩，你今天啊，输定了。没错，姚军，今天就让他知道我们的厉害。废话真多，开始吧。废话真多，开始吧。天骄哥，天行这样是不是过于自信了？2人对弈还是2大奇胜，这是从未有过的事情。天行既然敢这么说，那就说明他有这个实力。我们好好看着就行了。喂？什么？好，我知道了。没想到，居然真的是荣恒安排的车祸。他这样做，到底是为了什么？我的好妹妹，你还真是有一个了不起的儿子呀！他要不是楚家的孩子，该多好啊！楚天行，你还是趁早认输吧。以你的体力，是不可能下得过我们2人的。没错，你还是小孩子，回去潜心闭关几年，以后啊，还是有希望打败我们的。对付你们，我不愿回去闭关，3招之内，我便能解决你们。八嘎，简直是狂妄之极！朴俊，让他知道我们的厉害。天行，危险！天行，危险！拦住他！融合，你难道看不出那样的攻击，天行根本招架不住吗？他可是你的亲外甥啊！什么？楚天行竟然是荣恒会长的亲外甥，那他母亲岂不是荣恒会长的亲妹妹荣嫣？听说当初荣嫣为了嫁给楚家老三，不惜和自己的亲哥哥决裂。现在看来，这传闻是真的。他是我的亲外甥不假，但我也不能徇私舞弊啊！你给我好好待着，我知道你们在调查我。放心，我的妹妹和这个逆子都得死。你要怪就怪我妹妹当初不愿意离开楚海城，把她和天坤都带下去。清查。我的好外甥，你最好收了。要是一会儿和我下起义，可是很折磨的。也不过如此嘛。飞龙在天。你们输了。不愧是我的外甥，年纪轻轻的，棋力比你那天才父亲要恐怖得多。来人，把这2个给我拖出去！
我的好外甥，你怎么还是眉头紧锁呀？你都已经是世界冠军了，怎么不开心啊？融合，我问你，你把楚天骄和楚天光带哪去了？他们俩不是经常欺负你和你妈妈吗？我找人把他们带走了，替你惩罚一下他们。融合，你快点把他们俩放出来，不然报警了。报警？这里已经被我信号屏蔽了，你报警没有用的。融合，你到底想干什么？我的好外甥，你别担心啊，你救救我，只不过是想和你下下棋，顺便打个赌，只不过这赌约有点大。不用担心，他们只是晕过去了，都还活着。但是那3个老东西就说不定了，他们可能没这么好的运气。柔恒，我和你赌，我现在就跟你下棋。别急啊，我的大外甥，让你救救我，先跟你说清楚这赌约。这赌约其实很简单，你赢了我，你们都能活；你要是输了，你和他们都得死。怎么样？这赌约很合适吧？你，天行，妈，你醒了。妈，你放心，跟他下棋，等我赢了他，我就把你们放出去。什么？你要和荣恒下棋？大哥，你放下心中的仇恨不好吗？楚家和荣家的恩怨早该结束了。你放屁！我当年亲眼看着父亲死在我面前。楚家就是杀父凶手，你竟然还嫁给了楚海城，你让我怎么放下？小子，这赌约接还是不接？天行，你不能答应他，和他下棋的人都死了，你不是他的对手的。我的好外甥，你给我想清楚了，你要是不和我下，他们的命就都没了。行，我和你下。Tianxi, iwan kaming mag-isa, mabilis kang tumakbo, hindi ka ang kanyang laban. Kapatid, namamalagi ako sa'yo. Paano mo gusto ang paghihiganti? Ano ang nangyayari? Bakit may napakaraming cyclone sa harap ko? Ano ang mali? Huwag lang tumayo doon. Hindi mo ba mabasa ang laro ng chess? Kung hindi mo naiintindihan, tanggapin lamang ang pagkatalo. Hindi. Dapat ito ang epekto ng Changing 9 Styles. Hindi ako makaka-apekto. Huwag banggitin mo pa rin isang bata.
Ang aking magandang pamangkin, dapat mong ituon sa laro. Nakatuon lamang sa paglalaro ng chess. Tama, Tianxin. Hindi ko kailangang tingnan ang chessboard. Alam ko na wala ka. Hindi posible. Paano ito? Nawala ka lamang. Imposible. Tanggapin ang katotohanan.海晨，没想到你还活着。我是荣音啊，这是我们的儿子天行。妈妈，你别太激动，爸爸好像不太对劲。妹妹，你是叫不醒妹妹，现在她只听我的话。来，过来。主人，怎么会这样？荣恒，你对海晨做了什么？我只不过是把假死的他从棺材里拖了出来，然后用了一些药物控制了他。假死？你说这么多年，海晨是假死？没错，当初小犬山也给他下的药就是我给的，服用一段时间以后，人就会假死，连医生都检查不出来。只有这样，我才能更好的报复他。荣恒，你这个3天1害的疯子！没错，我是疯了！我要报复楚家每一个人，包括背叛我的你。小子，敢不敢和楚海城比一场？你要是赢了，不光你们能把他带走，我还给你解药，把他治好。但你要是输了，从此以后就再也没有楚家了。天行，不要，我比。
ng chess na Chu pag... 哦，原来是楚家祠堂上面的棋曲是黑子的形状，好奇怪，就像一把大刀一样。原来坐马金刀就是天行九式的最后一式，这一局我赢定了。奇怪，楚海城平时100步之内就能赢了对方，但现在都150步了，怎么还没赢？天骄，天行和海晨下了这么长时间，你看是不是僵持住了？不像是僵持住了，反而更像是占了上风啊！怎么回事？不可能的，我怎么会输？你的黑棋已经没有生机了，你输了，爸爸。不可能，不可能！我怎么可能会输？这是绝对不可能的事情。对了，一定是你作弊了，你肯定是作弊了，对不对？今天我就让你尝尝作弊的下场。天行，爸爸，输了并不丢人。是啊，输了并不可怕。等下，你跟他叫我什么？叫你爸爸呀。你是天行，你是我儿子。好孩子！可恶！这楚天行居然唤醒了楚海城的记忆，我又失败了。大哥，放手吧，念在我们兄妹的关系上，我劝你尽早自首。自首？我死都不可能自首。楚家，我们的事还没完，我们一定会再见的。Madam Chu, Sir Chu ay wala sa panganib, mapahinga lang at muling pabalik. Salamat, Doctor. Rongyan, ikaw at Tianxing ay nagdurusa ng maraming 2 taon na ito. Magbabayad sa iyo sa hinaharap. Ngunit crack din ang huling paglipat ng Tianxing 9 Styles. Maling horse gold knife, hindi ako ang kanyang laban.
Sinabi mo na nakuha niya ang Chunxing 9 Styles, Chongma Jindao. Oh, siya ay 7 taon lamang. Kung si Chu Tianxing ay hindi naglalaro ng chess sa akin, ang iyong pamilya Chu ay magiging... 齐可王，你别太过分！楚家主啊，我说了，要么我跟楚天行下棋，要么你们楚家全部死光。你既然你这么想输，那我就让你输。天行，不要冲动，你不是他的对手。没错，天行，齐国人下棋就是为了杀人，你跟他下棋太危险了。废话真多，小朋友，希望一会儿你能坚持的久一点。来人，上棋盘！还真是造化弄人呐！几十年前，我被楚清阳的父亲打败。 几十年后的现在，我和楚清阳的孙子下棋，真是令人感慨呀！小子，该你落子了。你不要这么气愤了。当年我跟你太爷爷下棋的时候，就用了这招，当时对他来说根本没有威胁。现在我就想看看你能怎么对付我这招。 Maaari kang magtiis ng sakit sa ganitong batang edad. Ikaw ay isang mapangako na bata. Ngunit natatakot ako na hindi mo kayang hawakan. Bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalukuhan? Upang sirain ang paglipat ng kakaibang hari. 7 taon lamang ang Chunxing. Hindi siya nakalantad sa paglipat. Ito ay imposibleng matalo ang hari ng weird. Ngayon,
Sa pamamaraang ito, mawawala ang kay Ghost King. Hindi ko inaasahan yan. Talagang natutunan ang floating paglipat. Hindi. Dapat nating madali at matalo sa kanya.今天我一定要打败你！七鬼王，该你了，10步之内绝对能打败你。你说了可不算。佛陀簪花手，剑龙在天，一跃龙门，潜龙勿用，地势乾坤手，龙震于野。金刚菩提，小子，现在已经是第10步了，你的棋局未成，而我却又要赢了。七鬼王刚刚说了10步之内，那我就是10步赢你。这最后一步，神龙摆尾。啊！神龙摆尾。这是什么招数？我怎么从来没有见过？你没见过就对了，因为这一招是我自创的。七鬼王，你输了，按照约定，你去大牢里反省吧。你们，哎，我赢了。天行。Pagkatapos mo tinalo ang 7 Ghost Kings, ikaw ay nasa coma hanggang ngayon?